Hi everyone! Samahan niyo ulit kaming mamasyal sa Chedi Highlands and Bayview Park dito sa Minol, Mabini, Bohol. Pagdating dito ay kailangan mo nang magbayad ng entrance fee, 25 pesos for adult, 20 for senior citizen or PWD, and 10 pesos naman for children. May 2 ways pala ng pag-akyat dito, pwedeng nakasasakyan or motor or sa kabila yung stairs. Hindi ko na maalala kung ilang beses na kami nakaakyat dito, basta bawat punta kasi namin mayroong bago. Tsaka lalo siyang gumanda. Sobrang sarap sa pakiramdam sa taas kapag nakita mo na yung ganyang view. So hindi pa yan yung pinakatuktok pero sobrang ganda na tingnan. Feels refreshing and relaxing. Syempre lagi namin ginagawa is magpicture. Dito muna kami yun na nagpicture sa may heart shape. Ang galing na ni Jetro magpicture. Parang na-train ko na talaga siya maging photographer. Charot. After ko magpa-picture ay siya naman. So salitan kami kasi wala kaming ibang kasama. Wala kaming videographer, photographer for today's video. After naman mag-picture ng dalawa is kami naman dalawa nagvi-video. Next naman namin pinuntahan na itong parang nest na nakabitin. Ang cute niya. Konting video, tapos picture ulit ng pa-solo-solo. Yan, ang ganda na makakuha namin. Instagrammable talaga. Kahit di naman kami active sa Instagram. Next naman, itong nest ulit. Ito ay cute lang. So, ako lang yung kasya. Hindi kami kasya ng dalawa. Kasi Jetro ay nasa labas muna. Tapos, dito lang siya sa may bungad. Video ulit. Next naman ay picture. Ayan. Aura lang ng aura. Next naman namin inakyat ay itong treehouse na pahaba. Yung nakikita kanina. So, medyo mataas din siya at medyo mahaba. So, kabilaan yung treehouse niya. Dahan-dahan lang sa pag-akyat dito. Medyo nakakalula siya kapag tumingin ka sa baba. Pero pag tumingin ka na sa malayo, sobrang ganda. Sobrang ganda ng view. Dati napapaisip ako kung paano nila ginawa tong treehouse na to kasi nasa taas siya. Parang amazing lang na na-built nila tong ganitong style. Natatanaw mo ulit yung dagat, tsaka yung kabila naman yung mountains. Kita rin sa baba yung mga tao. Tsaka yung kalsada, nung dinaanan namin kanina. Sa left side ay papuntang Marcelo, sa right side naman ay pauwi dun sa amin, sa poblasyon. Konting video ulit dito sa treehouse, tapos patras kami ng patras kasi na-adjust namin yung camera. Ang hirap pala kapag walang taga-picture, pero na-survive naman namin. Ayan, solo-solo lang lagi. Next naman namin inakyat ay itong nest na sobrang cute din kasi para siyang nakalutang sa picture. Meron siyang upuan sa loob, may 3 bangko, at medyo maluwag siya kaya kasya kaming dalawa ni Jetro. Pagbaba namin ay nakita namin tong maraming doves. Dahil tapos na kami mag-picture sa baba, aakyat na kami dito. Dadaan kami dito sa red stairs. Hindi ko alam kung bakit ganyan ako maglakad na para bang nabibigatan sa tsinelas o di kaya dahil sa lapad ng hakbang, ng hagdan. Medyo marami na palang tao sa taas kasi maghahapon na yan. So dumadagsa yung tao kapag hapon na kasi hindi na masyadong mainit. Occupied pa yung mga areas na pwedeng magpa-picture kaya naghanap muna kami ng ibang lugar na wala masyadong tao. Tapos nakita namin na meron pala dito ang Chedi's Cafe kasi last time na pumunta kami ay wala pang ganyan. So bumaba muna kami doon para bumili kung anong pwedeng bilhin. Sakto kasi medyo nauuhaw na rin kami. Meron din palang isang treehouse doon sa taas pero dito muna kami sa Chedi's Cafe. So ito yung loob niya, cute lang niya, tapos may tables and chairs na rin, tapos yung counter niya. Ito naman yung view sa may table banda. Ayan na yung order namin, ang bilis. More on drinks lang pala dito sa Chedi's Cafe. So, kapag gusto mo ng snacks, ay dun na sa taas. Pero pwede naman dalhin yung drinks doon na para isabay. Ayan, after namin mag-video ng konti, makit na kami dito para maghanap ng snack. Ito yung dating canteen lang nila, pero parang restaurant na siya ngayon kasi pinalawak na nila. Nilagyan nila ng extension. More tables and chairs na dito sa may gilid. And then, meron pa silang dinagdag doon sa bandang dulo na under construction pa. Marami ka na ring choices kasi meron silang maraming pang snacks, meron ding rice meals. Yun yung pinili ni Jetro kasi gutom daw talaga siya, gusto niya mag-rice. Habang hinihintay namin yung order, ay umikot-ikot muna kami dito. Tinitingnan namin yung mga views. Kapag dito naman banda, is yan yung makikita. Yung dagat ulit, tapos mga trees. Ang ganda, diba? Parang ang sarap tumira dito na ganyang view ang makikita mo araw-araw. Naalala ko tuloy si Junella in Japan. Parang ganyan, ang perfect ng location ng dream house niya.
banda. May sobrang cute pala na bahay dito na pang picture taking lang. Ito naman yung event place nila. Sobrang lawak nito. Dati maliit lang to. Dito pala yung reception namin ng civil wedding namin year 2018. Pero ang gusto ko sana dati is kakain lang kami sa labas after ng wedding dahil very intimate lang siya. Pero plan pala ni mama na i-surprise ako kaya dito siya ginanap. Kaya very thankful ako na nagkaroon ng very supportive na mga biyenan. Ako na lang pala yung nag-video dito banda kasi bumalik si Jetro doon. Chinek niya kung baka naluto na yung in-order namin. Mukhang gutom na talaga siya. May bago na rin silang comfort room dito. Ang cute. Tsaka may salamin sa labas. Tsaka hand washing area. Nung pabalik na ako, nadaanan ko pala to na parang pwede rin mag-held ng birthday or any occasion. Shout out pala dito sa mga magkakaibigan na nakaupo dito. Kasi nagpaalam ako, pwede ako mag-shoot. Tapos pwede daw at gusto rin nilang sumali sa vlog. Kaya tinanong nila kung ano yung vlog namin. Meron din palang stairs doon banda, pababa. Dito na pala yung order namin na luto na. So yung in-order ni Jetro is pork chop na may rice with watermelon shake. Sa akin naman is corn hotdog lang kasi busog pa ako. After namin kumain ay umakyat na ako dito sa isa pang tree house na mas mataas. Buti na lang wala ng tao kaya nakakit na rin ako. Nag-posing pa ako dyan kasi akala ko pinicturean ako ni Jetro. Tapos panakit ko na rin siya para tingnan namin yung view dito sa taas. Sobrang ganda talaga. Mas mataas kasi dito. Tanaw na tanaw rin yung dagat. Tsaka yung sunset. Nakikita rin dito. Pagbaba naman namin is na vacant na nitong pabilog. Kaya nagpicture na rin kami dito. Masasabi ko talaga na napakasulit na ng 25 pesos na entrance fee mo. Lalong-lalo na kapag mahilig kang magpicture. Kasi sobrang dami na ng areas na pwedeng mapagpicturean ng libre. At kahit ilang beses na kami nakapunta dito, ang sarap pa rin balik-balikan. Perfect din to sa mga magkakaibigan or family na magbabanding dito. Paggabi na pala to at marami pa ring tao. Kaya lumipat na rin kami dito sa kabila kasi may naghihintay na rin na magpipicture. Dito na kami sa last namin pagpipicturean para siyang view deck. At dahil wala pa rin kaming picture na magkatabi kaming dalawa, nakisuyo kami dito sa mga beautiful ladies kasi ang ganda talaga ng view dito banda. At ang ganda ng kuha nila. Thank you so much sa inyo. Ito yung spot na parang pinakamaganda kasi para siyang view deck ng barko. Tanaw mo kasi yung kabuuan, yung 360. Kaya tinry din namin sa camera. Ito naman yung itsura kapag gabi na, pinoon na nila yung mga lights. Marami silang pailaw na lalong nagbibigay ganda sa Chedi sa gabi. Parang Pasko feels kasi may mga stars. So dito banda sa baba, ayan, sa may bridge, may malaking star. Tapos dito naman sa pinakababa, kapag tiningnan mo siya ng pabalik, marami din siyang mga stars na mga parang parol na dilaw. Ayan, nakahilera dyan sa baba. Marami pa rin taong umakyat. Ayan, nagpipicture sila dun din sa may heart. May signage naman dito na thank you, come again. Pero kanina ko pa yung na-videohan nung maliwanag pa. And that's it for our Chedi vlog. Thank you for watching. Bye!